Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po muli si Ka Eric at mayroon na naman tayong makabuluhang talakayan hinggil po sa sumasabog na mga balita at lalo pang dumadaloy na mga pagbubunyag. Hinggil po dito sa patuloy na pagkakakita ng mga trails of evidence dito po sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong, pangungulimbat, pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ngayong araw na ito sa Senate Blue Ribbon Committee, mayroon po isang surprise witness na ito po ay naglahad ng isang direktang testimonya bilang kanyang direktang karanasan at direktang kaalaman sa pagkakasangkot ng dalawang main players. Ang isa main architects, ang isa ay main architect, ang isa ay main executioner. Ang isa na main architect si Martin Tambaloslos Romualdez, no? Dahil ang co-architect nitong lahat si Marcos. At ang main executioner or principal na berdugo nila sa pagkatay ng pondo si Saldico. We are talking about the very damning evidence of testimony. Revelation po ito ng dating sundalo. Retired or resigned, hindi ko po sigurado, basta no longer active service na naging bahagi ng Philippine Marines sa ilalim po ng Armed Forces of the Philippines. Itong si Orly Gutesa. Naging isa sa mga close-in security po ito ni Saldico. At siya ay may direktang kaalaman sa mga operations ng kasindikatuhan, sa mga pag-move ng mga pera na kinukutong at kinakatay mula sa sindikato ng mga programang budget na nagiging dahilan kung bakit umabot sa mahigit 1 trilyon pesos po ang dinambong na pera sa ilalim po ng flood control projects ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Itong si former Marine, member ng Philippine Marines, Orly Gutesa, binabanggit po niya na doon po nila inihahatid muna ang mali-maleta na mga pera na tinatawag nilang basura bilang code, no, or kanilang password, kung baga, sa mga usaping sindikato, basura. Pero alam nila na pera ang nilalaman, no? At tumutugma ito sa kung paano dinidescribe po ng isang journalist, no? I think it was in GMA or TV5 na nakita ko na ang isang maleta na oversize na pwedeng umabot ng mga around 45 kilograms or mahigit ay pwedeng magkalaman ng 50 million pesos. So tama nga kasi yung binabanggit ni Orly Gutesa, itong close-in security dati or team sa close-in security ni Saldico ay mga nasa pagtag 48 million pesos ang nilalaman ng mga maleta. At binanggit niya direkta sa kanyang sinumpaang salaysay na inihahatid mo na nila doon sa Horizon. Hindi ko alam kung ang Horizon ay dito yan sa BGC, hindi ko na-check, ano? Sa Bonifacio Global City ba ito? At parang ito ay isang mamahalin, high-end na condominium units, itong Horizon. Ang alam ko na mga mamahalin, nandyan yan sa BGC, no? Like yung Serendra Towers at yung mga uptown condominium dyan sa Bonifacio Global City. So ang Horizon, address daw ito ni Saldico. At ang isa pa na pinaghahatiran nila ng mga basura o pundong limpak-limpak na salapi na kinulimbat ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. At ang isa, yung number 42, McKinley Street, na bahay ni Martin Tambaloslos, ito yung nakadikit dyan sa may Forbes Park. Ayan. So, malinaw na ang mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya kung paano humingi ng 25% hanggang 30% na pangungutong si Saldico at ang kanyang ginagamit na pangalan ay si Martin Romualdez. Pero alam po natin na hindi lang ito si Martin Romualdez. Nagdi-deliver din po sa palasyo ng Malacanang, no? At ang
lumalabas ay mayroon din pong testimonial trail papunta kina Executive Secretary Bersamin. Alam na natin kung sino ang tumatanggap dyan. Ano? Pag sa Malacanang, walang iba. Alangan naman ang Presidential Security Guard o Presidential Security Staff o kaya mga cook na tagaluto sa kusina nila Marcos at Lisa Araneta, kundi sila mismo. No? Kung ito ay dumaan man kay Executive Secretary Bersamin, alam na natin na ito ay pinapartida nila. But what is important is there is now a direct testimonial correlation and direktang pagpupunto na si Saldico at si Martin Romualdez magkasabwat at pareho po silang tumatanggap ng malakihang bulto ng limpak-limpak na mali-maliitang mga salapi. Na habang nalulunod sa baha ang ating mga milyong kababayang Pilipino na walang matino na mga flood control projects, walang drainage ang kanilang mga barangay at ang kanilang mga kalsada, wasak-wasak, ang mga tulay na aanod at miserable ang buhay nila sa tuwing may bagyo o malakas na pag-uulan, nalulunod sa baha, literally. Ang milyong-milyong mga Pilipino, lumalangoy naman sa limpak-limpak na pera. Itong si Saldico at itong si Martin Romualdez. So wala po akong nakikitang dahilan para maggumawa ng kwentong kotsero o gawa-gawang kwento itong si Orly Gutesa, lalo na ang kanyang pinapangalanan at ang kanyang idinideklara na mga revelations ay very sharply pumupunto sa pagdudugtong ng ugnayan ni Martin Romualdez kay Saldico at sila ay mga key players and key orchestrators dito po sa sinasabi nating monumental crime of plunder or the crime of the century amounting to more than 1 trillion pesos. So saludo tayo sa katapangan at lakas ng loob nitong dating sundalo ng Philippine Marines sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines na si Ginoong Orly Gutesa. So ang kanyang ipinakita na one time umaabot sa mga 46 na maleta na naglalaman ng at least 48 million pesos. Ang kanilang iniakyat doon sa horizon, isa ito malamang na mamahalin na condominium tower and area na pinagmamayarian ng ilan o dalawa o several units ni Saldico sa lugar na ito. And then, pagkatapos niyan, 2 days, 3 days after, ihatid nila ang at least 35, may nakaiwan na mga around 500 million para kay Saldico. So, ang mga almost 1.5 billion, kung i-compute mo sa 48 million per maleta, ang mga 1.5 billion ihatid nila doon kay Martin Tambaloslos sa number 42 McKinley Street. Yan ang address ng bahay ni Tambaloslos. At ginagawa nila itong cycle na ito na hindi bababa sa tag 500 million to 1 billion o mahigit pa 3 times a week or twice a week. Depende sa availability ng mga pera na ninanakaw at dinadambong upang ihatid kay Saldico papunta kay Martin Romualdez at kung sino pa na mga kasabwat nila. Sa ganitong mga pagpupunto at malubhang paghahayag ng katotohanan, sa tingin ko po wala nang dahilan si Marcos Jr. para magmaang-maangan pa. Kinakailangan po na gumalaw na kung totoo at seryoso na hindi siya nakinabang, hindi siya involved, at hindi siya natatakot na ihuhulog siya ni Saldico at ni Martin Romualdez, di gawin niya ang tama. Bakit pumunta sa Davao ang kanyang Independent Commission for Infrastructure samantalang naririto po ang mga sumasabog at nakakagulat na mga pagbubunyag sa Metro Manila? Kagaya po nitong mga mali-maletang limpak-limpak na dinurubo at kinulimbat ng mga salapi. Kay Saldico, hindi bumababa, sa 500 to 600 million ang naiiwan sa kanya tuwing naghahatid itong grupo ni Orly Gutesa papunta kay Martin Romualdez. So pwede talagang kuhanin si Saldico at nang sa ganun po ay
mapakulong initially ito at mabigyan ng kaso at mahabol ng Anti-Money Laundering Council ang mga dinambong na kayamanan at pera niya by canceling the passport of the Philippine Authority or the Philippine passport issued by the Department of Foreign Affairs to Saldico para mapilitan po siyang i-deport saan man siya nagtatago ngayon, ay madali po siyang kunin ng ating mga Philippine authorities para ipaharap dito sa Pilipinas. At dapat si Martin Romualdez ipag-utos na rin ni Marcos Jr. kung wala siya talagang involvement, si Marcos Jr. sa sindikato na ito na mag-report na voluntarily sa Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang pinatakas na rin ang kulukoy na tambaluslos. Mantakin nyo mga kababayan. Dito pa lamang kay Gutesa, isa sa mga security team ni Saldico, hindi bumababa sa between 800 million to 1 billion ang inihahatid na pera kay Martin Romualdez sa isang linggo, mga kababayan. And minsan, umaabot ng 3 times ang delivery. Wow, mga kababayan. So, malinaw na malinaw. Ano pa ngayon ang ipinag-aalangan nitong simbahan Katolika at nitong mga grupo na tagapagtakip at mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez, ni Saldico at ni Marcos Jr.? Bakit nyo papipigilan ng taong bayan na magkaroon ng direktang panawagan na dapat si Marcos at si Romualdez ay mananagot kasama nila Saldico at dapat lumayas na sila sa poder? I do not know ano pa rin ang epekto nito sa mga Armed Forces of the Philippines na pamunuan. Hindi ba kayo na-iskandalo nito? These things, these evil deeds, itong mga gawaing makademonyo at napakasugapa na pagkagahaman sa pera, hindi po kaya itong gawin at ipatupad ni Romualdez at nila Saldico nang sila-sila lang. Nang walang otoridad, walang utos, at walang pakikipag-usap at pakikipagsabwatan sa mas mataas ang poder kaysa kanila. And that is none other than the President, si Bongbong Marcos Jr. Pakinabang na pakinabang talaga sila dito, mga kababayan. Kaya nga, inunahan na ni Bongbong Marcos Jr. ng kunwa-kunwaring investigasyon, ng kunwa-kunwaring galit-galitan niya, sapagkat ito pala, may mga sasabog na mga revelations, kagaya nitong direktang pag-uugnay sa kontsabahan at sa kasindikatuhan ng ugnayan ni Saldico at ni Martin Romualdez. At kapag sila po ay napagdugtong na, malamang sa malamang po, yung mga close-in security po na nakadetail dito kina Congressman Dong Gonzales, kina JJ Suarez, dito po kina Gargiola, Congressman Momo, at Manix Dalipi, yung Big Six ng kasindikatuhan sa House of Representatives, ay mayroon ding mga alam ito. Kagaya ng kaalaman ngayon na ibinabahagi ni Ginoong Orly Gutesa. So lumabas na po kayo. Itigil na po ninyo ang inyong pagbibenta ng inyong services at ng inyong kaluluwa dito sa mga kurakot at bulok na mga politikong nagnanakaw at nagdadambong ng dudurubo sa kaban ng bayan, na kawawang-kawawa po ang ating mga mamamayan, na ang inyong mga pamilya ay dyan din nanggaling po sa mga pobreng pamilyang ito na sinasalanta ng baha, bagyo, at halos po pinagkaitan na ng matuwid at matino na serbisyo ng gobyerno, samantalang limpak-limpak na mga salapi at pera po ang pinagpapasasaan, nilalanguyan po nito ni Saldico at nila Martin Romualdez. But of course, sabi ko nga, ang title natin ngayon, The End is Near for the Evil Government of Marcos and Romualdez. Sapagkat taong bayan na po ang hatol nito. Hindi na po ito mapipigilan, matter of time, sasabog na po ang galit ng mga mamamayan. At check tayo dyan, kung hindi po mapapauwi si Saldico, ay kukumpiskahin ng taong bayan sa panibagong administrasyon ang mga dinambong na kayamanan na ito. At pati si Martin Romualdez. Mantakin mo kayang-kaya ni Romualdez magpatayo ng bahay na mga 1.2 billion ang value dyan sa may Forbes Park at bumili pa ng prime lot sa loob ng Forbes Park, 1.6 hectares sa loob ng Forbes Park na nagkakahalaga ng 6 billion pesos. Kasi every week pala hindi bababa sa 1 billion ang pwedeng kuhanin
na pera. Kung pagbabatayan po ang revelations na ito ni dating security team ni Saldico na si Orly Gutesa. Si Saldico hindi rin bababa sa tag 500 million weekly ang nakukulimbat nila, at ilan pa at magkano pa ang nakukulimbat ng iba pa, mga taga DPWH, mga kontraktor at ng mga kongresista. Samantalang itong mga pakawalang witnesses sa DPWH, idinadawit nila ngayon at ginugulo ang investigasyon, kagaya nito ni Yusek Bernardo. Itinuro niya pati si Nancy Binay, pati si Chis Escudero, pati si Jinggoy, si Bong Revilla, itinuro din niya, no? Marami siyang mga pinangalanan doon na alam natin ay pwedeng gawin niya para lamang magkaroon ng halo-halo na impresyon ang mga mamamayan na hindi lamang mga kongresista ang mga magnanakaw, kundi pati mga senador. That may be true, but that cannot be nearer to the truth na ang pasimuno, orchestrator, architect at major mastermind conspirator walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. At sila Saldico ay mga tauhan lamang nila. Pero itong nangyayari na ito ngayon, makita natin ang style ni Marcos, tahimik, kunwari masasaktan siya, magpakita ng kunwari ang emotion, and then sasabihin niya may nag-iimbestiga na, pero no amount of solid and concrete actions coming from the President who has the disposal sa kanyang poder at kapangyarihan na pwedeng habulin, mapapanagot po kaagad itong sila Saldico at sila Romualdez at ang mga miyembro ng kanilang sindikato, at kung gugustuhin niya ni Marcos na gagawin, sapagkat ang poder at kapangyarihan at mga instrumento ng Estado at gobyerno nasa kamay niya. Lahat, pondo, pera, Armed Forces, Police, NBI, Anti-Money Laundering Council, among others. Pero hindi niya ginagawa at ayaw niyang gawin. Pinapabayaan niya na mag-shopping spree at palundag-lundag sila Saldico sa mga bansa sa Europa mula sa Amerika para magtago at takasan ang kanilang kriminal na pananagutan. Walang aksyon para habulin sila. Wala din pong ganap na mga hakbang upang mabawi o kaya man lang ay mapa-freeze order sa Anti-Money Laundering Council ang mga dinambong na kayamanan, ari-arian nila Saldico. Kay Saldico alone, sinasabi na mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon, mga 4.7 billion pesos ang air assets niya, no? Helicopter at mga eroplano. At ang kanyang Mississippi Bay Resort pa, ang kanyang mga sasakyan pa. Kay Romualdez, ganun din po, no? Billions and billions ang mga property nito. But Marcos, supposedly, kung siya ay sincero na nagmamahal sa taong bayan at dedicated by serious and sincere effort, ang gusto niyang paglaban na ito sa korupsyon at hindi siya involved, hindi siya nakinabang, kung totoo yan, edi dapat pinag-utos na po niya na habulin ng Anti-Money Laundering Council itong si Romualdez, si Saldico at ang Gang of Six dyan sa House of Representatives. Magsagawa ng case build-up, mag-apply ng petition for freeze order, forfeiture and seizure laban sa mga ari-arian na ito, mga bank accounts, mga bank deposits, financial transaction, among others, na dapat po maramdaman ni Saldico at ni Martin Romualdez that indeed seryoso ang gobyerno na sila ay mapapanagot. Iyan ay kung sakaling totoo na paninindigan ni Marcos na wala siyang bagahe na pagiging involved bilang mastermind or co-architect ni Martin Romualdez dito sa karumaldumal na pangungulimbat at pagnanakaw, korupsyon at pandurukot sa kaban ng bayan. The absence of concrete orders of action on Marcos, even the cancellation of passport ni Saldico at ang pagpapahabol sa kanya sa National Bureau of Investigation, ang paghabol sa kanya ng mga ahensya at sangay ng law enforcement and security agencies of government under the powers and authority of Marcos, wala pong ginagawa. At malamang sa malamang po, nagtatago na rin si Martin Romualdez, patakas o nakatakas na papunta sa Spain.
kung saan ito po ay may property doon sa Soto Grande na at least 2 villa na nagkakahalaga ang bawat villa ng hindi bababa sa 400 million pesos to 600 million pesos. And we heard that Saldico may mga property din dyan at pati sa France, hindi lamang sa Spain. So kung si Marcos ay mayroon din pong mga itinuturong properties dito sa Soto Grande, dyan sa Spain, courtesy ng kanilang mga transaksyon ng kasindikatuhan ni Martin Romualdez, ay malamang po hindi nga po niya ipakakansila, mga kababayan, ang issued passport on Romualdez and Saldico so that they will be put into strict control of travel at hindi na po sila makakatakas dahil i-deport sila sa angmang bansa sila magtago dahil kansilado ang kanilang Philippine passport. Yan. Pero hindi ginagawa ni Marcos. At the same time, there is no order on the part of Marcos na i-prioritize ang case build-up laban kay Martin Romualdez, laban kay Saldico, and even hindi po niya pinag-utos sa Anti-Money Laundering Council, sa AMLAC, na dapat mag-file ng petition for forfeiture, seizure, and freeze order. Laban sa mga bank accounts, laban po sa ari-arian, mga sasakyan, mga eroplano, at mga helicopters, at mga bahay, at ano pang mga properties nila Saldico at nila Martin Romualdez and those who are involved. So baliwala kay Marcos ito sapagkat naniniwala siya na kaya niyang lituhin, kaya niyang linlangin at lokohin ang taong bayan sa kanyang pag-iinarte-arte, sa kanyang pagkukunwa-kunwaring investigasyon na ito. At kaya nga yan ang role din po ni Tito Soto at ni Ping Lacson na mailihis po ang direksyon at atensyon ng taong bayan sa paniningil ng direktang kriminal na pananagutan ni Marcos at ni Romualdez dito sa kahindik-hindik na pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan, partikular sa more than 1 trillion pesos na worth ng pera o value o amount ng pera na nailaan sana para sa mga flood control projects na ito. The end is near for Martin Romualdez and Marcos Jr. People will rise up. Babangon po ang taong bayan at maniningil at hindi po yan mapipigilan nila Marcos at nila Romualdez. Kaya konting pagbubuo ng lakas ng loob pa at sasambulat muli ang mga pagkilos na ito. Lalo na ngayon, may mga bodyguards, security details, mga direktang tao at mga staff na nakatalaga mismo sa mga kagaya ni Saldico at kay Martin Romualdez din, may mga security unit din po yan na galing sa Armed Forces at saka sa Philippine National Police. Ganon din po sa iba pang mga kongresista. It's time now for you to redeem yourself, go back to your conscience at mahalin nyo ang Pilipinas at ang inyong pamilya by doing the right thing. I-reveal na po ninyo, isiwalat, ibunyag, at inyo na pong ipakita sa buong mamamayan ang lubha at lalim ng pandarambong na ito na ginagawa ng mga politiko at mga kongresista at ilan pang mga sangkot, lalo na po ang money trail at ang testimonya na ngayon ay sinimulang ipakita ni Ginoong Orly Gutesa at nagko-corroborate o ito ay dumudugtong at tumutugma sa naging mga pagpapahayag sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya na ang pasimuno sa kutungan, SOP o mga pagkikil at pang-extort at pandarambong sa mga proyekto ng gobyerno in the last 3 years, ang pasimuno, walang iba si Saldico at sila Romualdez. At yan ay kinokonsenti, suportado at pinapakinabangan ni Marcos mismo. Kaya marapat lamang na ang paniningil sa panawagang palayasin na ang gobyernong Marcos Romualdez ay kasabay po ang pagpapalayas kay Ginoong Marcos Jr. Ayan, the end is near. At marami pa ang ating ini-expect na mag-reveal na mga naging close in security, financial and legislative staff ni Tambaloslos, ni Saldico at ng iba pang gang of 6 na mga notorious na mga
mangungulimbat at mandurubo at magnanakaw, korap na mga kongresista at mga politiko come out in the open and do the volunteer. At si Marcos na ang susunod na dudugtungan ng mga paghahayag na ito. Ako'y naniniwala po with this kind of very damaging and straightforward na pagpoint ng ugnayan, dugtungan at kuntsabahan ni Martin Romualdez at Saldico, hindi na po malayo na idugtong na at ipakita that the overall criminal operator, architect, and orchestrator sa malawakang pangdarambong na ito at sa sistematikong pangungurakot na ito ay walang iba si Marcos at sila Romualdez. Kaya nga niya pinipirmahan ang mga budget bill, ginagawa niyang General Appropriations Act or GAA, instead na ito ay veto o kaya ay tanggalin ang mga illegal insertions, ang mga unprogrammed items at mga pandaraya at kasindikatuhan at pang-istafa na ginawa nila Martin Romualdez at Saldico, pinayagan ni Marcos na maipatupad ito kaya ang pera lumabas. So therefore, the weight of accountability as a principal criminal orchestrator sa panunumbalik ng pandarambong at pangungulimbat, hindi lamang po si Saldico at si Martin Romualdez, kundi pati si Marcos mismo. The end is near for Marcos and Romualdez, and their evil government will be held accountable by the people, and justice will be served. Parurusahan sila at hahatulan ng nagngangalit na mamamayang Pilipino. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric. At nagsasabi po ako, ang mulat na taong bayan ay isang daluyong ng lakas ng kasaysayan, lakas ng pagbabago. At kapag yan ay kumilos ng sama-sama, walang puwersang mapaniil, mapanlinlang ang makakapigil sa pagsasagawa ng pagbabago na nais abutin ng mamamayang Pilipino. Diyan tayo papunta. Mabuhay! Bye for now. Ka Eric will be live again mamaya, alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, at mayroon pa tayong mga iba pang video reactions and analysis. Maraming salamat muli. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.